Hello. Yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ah, ako'y masaya dahil nakita ko kayo. Kayo ba din? Masaya nakita niyo ako. Amen. Parang ako lang ah. Ah, ready na ba kayo? Sa kami ay late dumating. Ang dahilan ay fiesta. Hindi, medyo late na rin kami nakalis ng bahay pero yung expected na siguro bang kailangan magpaliwanag na basta late. Simula na tayo. Pasensya na kayo. Ah, ngayon lang uli ako bumalik dito pero yung lesson po natin ay patungkol sa sa soul winning, di ba? Pero patungkol din ito sa kung paano tayo ay magpapatuloy after we got saved, no? Ready na po ba kayo? Ito yung lesson na binigay ni Pastor at alam ko bawat isa sa atin dati ay merong good morning po sa bawat isa. Si Sir Eric, good morning po. After I got saved, ito ay maliwanag na tayo ay, sabi nga ni Pastor, ang bawat isa sa atin ay blessing na maging bahagi ng kanyang buhay Kristiyano at ng kanyang paglilingkod. At sabi niya, meron siyang, nasaan ba si Pastor ngayon? Tagig? Tagig yun. Hindi nagpaalam sa akin nasa Tagig. Sabi niya, sa kagalakan ng kanyang puso na laging ipagdiwang ang buhay Kristiyano sa biyaya ng Diyos na may pasasalamat na tayo ay kasama sa church, sa naglilingkod. At ang maging isang anak ng Diyos ay talagang dakilang karanasan, no? So bilang pamilya, tayo po ay nalulugod na magsama-sama. At sa oras na ito ay wala nang paligoy-ligoy. Ito na, punta na tayo sa lesson natin. After I got saved. Siyempre, pakitas nga po ang kamay ng mga saved. Saved. Amen. Man, after I got saved, yung iba na rapture na, ang daming wala. Nauna yung iniwan tayo rapture na. So, after I got saved. Siyempre, ang pag-usapan natin dito una yung salvation. Okay? So, medyo lagi na nating naririnig. Dito merong apat na bagay na dapat nating malaman o dapat mong malaman. Diba? Una, ang lahat ay makasalanan. So, sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag na kapos tayo, kahit na anong meron tayo, merong kaalaman, karunungan, kakayanan, possession, yan ay kapos para makaabot tayo sa Diyos. So, alam nyo yung realidad, no, na ang tao ay kapos. Kapag sinabing kapos ay kulang, hindi kumpleto. Hindi magkakaroon ng kaligtasan. Yung realidad na the human is in need of salvation and the reality that God is the only one who can give us yung pangailangan na yun. Ito ay universal na kalagayan. Katotohanan nito na ang tao ay nangangailangan. Parang nakakita ako ng puyat. Sana naman wag kayong maapektuhan ng sana hindi ako maapektuhan ng mga mga papikit-pikit nyo dyan. May nakita akong pumipikit eh. So, sa Romans 3:23, sabi doon, tayo ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya ang ating kalalagayan talaga ay nangangailangan, no, ng tulong
The human need and the divine provision are alike applied universally. So maliwanag, come short of the glory of God. Hindi tayo, yung ating mga standards ay hindi yan mag-i-exceed o hindi yan sasapat para ang ating sarili ay makatanggap ng kaligtasan o yung pangangailangan, yung standard ng Diyos pagdating sa righteousness. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ang lahat ay makasalanan. And then letter B, tiyak ang kamatayan. Sabi doon sa 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay ang hatol. Kung mayroong tinakda, ibig sabihin ito ay tiyak. Sa Hebrews 9:27, maraming dahilan para sabihin na, ito, sa Hebrews 9:27, sabi dyan, yung sinasabi rito na, banggitin ko lang sa, sa English, sabi rito, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Nagpapahayag ito ng certainty, ng future, ng Diyos, ng tao. So, there is a certainty of man's future judgment. Maliwanag ito na hindi basta lang, no? So, tiyak ang kamatayan. And then, ang katotohanan din na so Christ was once offered. Doon sa verse 28, makita natin dyan na sabi dyan, so Christ was once offered. Ang tao, minsan lang mamamatay. Yung pagkapako ni Kristo, yung pagkamatay ni Kristo, yung pagtubos ni Kristo sa ating mga kasalanan, yung pagkamatay niya sa krus, minsan din lang. It was once offered. Kaya, sa kaligtasan, nalaman natin na tayo makasalanan at tiyak natin na mayroong kamatayan at alam din natin na si Kristo ay ialay para sa atin. So, maliwanag ito na ang tao ay mamamatay minsan at si Kristo naman ay nag-alay ng buhay. Minsan lang, hindi na mauulit yan. Kaya sa kaligtasan, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Sa number 3, mahal ka ng Diyos. Kaya sa John 3:16, alam natin, no, kahit na nakapikit, pwede mong sabihin yung verse na yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan o sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Parang hindi yata tayo nakapag-pray, no? Basta na lang tayo nagsimula. Pero nag-pray naman ako sa bahay kagabi, kanina, habang nagbibiyahe. Ganun na rin yun, no? Naman tayo ng Diyos. Kasi parang merong spirito na laging humahadlang para pagpatuloy. Pero at least na-recognize natin na hindi tayo nag-pray kanina. Sorry naman po, Lord. So, mahal ka ng Diyos. Sa John 3:16, okay lang po ba yung pacing ng lesson? Kasi gusto ko sana puno yung upuan. Ganun pala yung pakiramdam ng ng pastor kapag nagpi-preach, gusto niya puno yung upuan. Kaya John 3:16, punta na tayo dito. Sabi sa John 3:16, nawawala yung John 3:16 ko. Yan, sabi dito, yung pag-ibig ng Diyos, the love of Christ, o the love of God, iniabot sa atin sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan. Alam niyo yung love, it is both an attribute of God and a description of His being. Pag sinabi mong ang iyong kaibigan ay mahal ka, ay meron din siyang pag-ibig sa iyo na pagmamahal na ganoon. Pero, yung bagay na yon, pwede natin gamitin na nagmamahal tayo sa kapwa. Pero yung mismong love, yan ay sa Diyos yan. Diba?
Sa katotohanan, bago tayo makakilala, ay wala naman tayong kakayanan. Kahit sa ngayon, wala naman tayong kakayanan na magmahal sa tao o magbigay ng malasakit sa tao o tumulong. Malibong ang grace ng Diyos ay kumilos sa atin. Kaya nga yung pag-ibig ay attribute yan ng Diyos at yan ang kanyang being. Kumbaga, natural sa kanya, hindi natural sa atin yan. Siya lamang ang mayroong ganoong divine love na pinagmumulan ng ating true love. Diba? So, yung sa verse na narinig natin sa verse that God first loved us. Siya mismo yung unang umibig sa atin. Kaya yung pag-ibig naman natin na ginaganti lamang sa iba ay siya rin lamang ang may pinagmulan noon. Siya rin lamang ang source noon. So, at ang matindi rito, yung dakila dito ay yung the only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Only begotten. Alam niyo yung only begotten? Ito ay unique relationship ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Only begotten, yun ang ibinigay sa atin. Tayo bilang mananampalataya, we become children of God by adoption. Pero yung pagiging, so anak din tayo ng Diyos, pero yung pagiging anak ni si Kristo bilang Jesus Christ, bilang anak ng Diyos, siya lang ang merong ganung relationship. Kakaintindihan po ba tayo? Amen. Salamat sa Diyos. So, yung pag-ibig niya, ang ibinigay niya sa atin ay yung kanyang bugtong na anak, only begotten Son. So, yung uniqueness ng relationship niya sa Diyos, ang katotohanan na the fact that we become the children of God, yung sinasabi ni Paul dito na ang relationship sa Diyos ay maaring parehas tayong tumatawag sa Diyos na Father, pero totoo naman, we are children of God by adoption. Pero yung uniqueness ng Diyos, ni Kristo sa Diyos bilang only begotten Son, naunawaan nyo na. Amen. So, only begotten Son. Yun ang binigay. Kaya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa sangkatauhan. Ngayon, sa letter D. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sinasabi diyan, sapagkat, sinasabi niya, sa panahong hukol, ito'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation. Ulitin ko sa simula. This is the day of salvation. Gusto ko sana marinig ng lahat para masaya. Alam niyo ito sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. This is the day of salvation. Now is the day of salvation. Ito ay favorable, sa atin. Baga favor ng Diyos. Kahit na sinong nilalang, sinong nilikha ay merong favor na time ang Diyos para sa kanya. Kaya nung tayo ay maligtas, that is the favorable time sa atin. Pero bawat araw nga, kaya nga dapat ang pangangaral, sabi nga sa season and out of season, dapat i-share yung gospel. Dapat ipangaral, di ba? So, yun yung kaligtasan. Maliwanag? Maliwanag po ba? Amen? Number 2, ang kahalagahan ng pagsisisi at pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan. Dito sa Romans 10:9. Sa Romans 10:9, sabi diyan, sino verse, memory verse ng chapter 10 verse 9. Romans. Ako na lang. Chapter 10 verse 9. Sabi diyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
So napakahalaga ng pagsisisi at pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan. Itong pagsisisi na tinutukoy dito, sabi nga dyan, kung ipapahayag ng iyong mga labi at sasampalatayanan ng iyong puso na si Jesus bilang tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Yung pagsisisi ay hindi magliligtas sa atin sa pamagitan ng mouth's confession. But rather, the mouth testifies readily of the grace of God. Sabi ni Pastor Dolph, are you with me? Are you with me? So, one is not saved by his mouth's confession, but rather, the mouth testifies readily of the grace of God in Christ, which has been received by faith. Amen? So, and then sa verse 10, kasama na rin doon, sa verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. And then letter C, hindi natatangi ang Panginoon sa lahat ng mali ang pagkakabigkas. Hindi tatanggi ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tatawag sa Kanya, hindi tatanggi ang Panginoon para sa kaligtasan. Di ba? So, ang kahalagahan ng pagsisisi at pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan. And then, sa Romans 10 verse 14, sabi diyan, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So, alam natin yung kahalagahan ng pangangaral at ng pagkakaroon ng mangangaral. Di ba? Di po ba? Amen. So, number 3, ngayong ikaw ay ligtas na. Sa Ephesians 1 verses 11 to 12, sabi diyan, itinalaga ng Diyos para sa kanyang kalooban. Letter A, itinalaga ng Diyos para sa kanyang kalooban. Buksan ko lang dito sa Ephesians ko, no? Para kasing Ephesians 1 verse 11 and 12. Parang nawawala yung Ephesians ko, Ito. Verse 1, chapter 1, verses 11 to 12. Yan. Saan ba yun? Basahin ko na rin yung, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. And then sa verse 12, that we should be to the praise of his glory who first trusted in Christ. Naintindihan niyo po ba? Konti lang? Konti lang. Amen. Konti lang nakaintindi. Si Mamang lang. Ulitin ko sabi diyan, in whom also we have obtained an inheritance. Ibig sabihin, meron pala tayong inheritance na na-obtain. Mana. Masarap kayang makatanggap ng mana, di ba? Tapos ang minana natin, kaligtasan. Yung biyaya ng Diyos. So, yung katotohanan na ngayon ikaw ligtas na, alam natin na itinalaga ng Diyos para sa kanyang kalooban. Sabi dito sa Ephesians na binabasa natin. And then, ang mananampalataya ay dahil merong inheritance, ibig sabihin, merong kang yaman. Kapag ikaw ay napamanahan ng isang tao o ng magulang mo ng kayamanan o ng, halimbawa, real estate property, mana mo yon. Kayamanan mo na yon, di ba? Treasure. Sa harapan ng Diyos, tayo po ay treasure sa Kanya. We are God's treasure. Naniniwala ako doon Kayo po ba naniniwala doon? We are God's treasure. Yung iba, kumikinang, naginto, di ba? Yung iba, sige, baka maging corny. Tuloy na lang natin to. Sabi dyan,
in whom we obtain inheritance. So, si Paul mismo ay sinasabi niya na i-regard natin to, regard as a blessing. Totoo naman. Kaya, bilang God's treasures, tayong mga Kristiyano ay kabilang din sa apple of His eye. Parang sarap pakinggan, no? Tayo ay apple of His eye. Nagsabi naman si Paul, sabi sa Bible. So, totoo po yan. Kahit anong itsura mo pa, ikaw ay, ang tingin ng Diyos, ikaw ay apple in His eye. So, meron tayong special object sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, determined siya to care and provide for His people who are His heritage. Tayo ay mga, ano ba yung heritage? Mana? Heritage? Pamana? Hindi, ang heritage daw ay naandyan kahit heritage ay galing sa Diyos, no? Sabi sa isang verse sa Psalm, tayo ay heritage. Pag daw heritage, kahit wala ka na, nandiyan ka pa. Kahit na patay ka na, naalala ka pa. Diba? Kahit wala na yung naglagay dyan, nandiyan pa rin yung, tayo ay heritage. Kasi yung iyong testimony, halimbawa si Pastor Sam, paglipas ng 100 taon, wala ka na. Pero yung mga ginawa mo, patungkol kay Kristo, nandiyan pa rin. Heritage. So, yun ang mga bagay na napapahalagahan natin bilang tayo ay ligtas. Di ba? So, letter B, una sa kaligtasan, itong lesson 1 natin, salvation. Sabi doon, sa una, 4 na bagay na dapat mong malaman. Ang lahat ay makasalanan, tiyak ang kamatayan, mahal ka ng Diyos, at ngayon, ang araw ng kaligtasan. So, nung araw na tayo maligtas, yun yung ating favorable time. And then number 2, ang kahalagahan ng pagsisisi at pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam natin doon sa Romans 10:9 hanggang 14. And then number 3, ngayon na ikaw ay ligtas na. Ito yung sinasabi natin na tayo ay inheritance o children of God. And then, letter B, tinatakan ng banal na spirito. Sa Ephesians 1, verses 13 to 14, sabi dyan, basahin ko na rin, no? In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. In whom ye also, by whom also you. So, yung sinasabi dito, also, pagka sinabi kasing also, meron ng pinagkumparahan eh. Meron ng bigyan. Halimbawa, binigyan si Sir Melvin, tapos sunod si Kuya Eko, si Kuya Eko. Si Brother Erico, sabi doon, binigyan din siya also, di ba? Ang tinutukoy dito kasi, sa mga Hudyo, binigay muna yan, kaligtasan. Tapos, in Him you also. O, tayo din, di ba? So, kung ano yung pakinabang nila, binigay din sa atin. So, tinatakan ng banal na spirito. Pagka tinatakan, yung nagtatak, kanya na, yung tinatakan niya. Di ba? So sa Diyos na tayo, tinatakan ng banal na spirito. You were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. So, pag sinabing which is the earnest of our inheritance, ibig sabihin to, who is the guarantee of our salvation? Yung tatak na yan ay guaranteed yan ng Diyos. Merong garantiya. Kaya, tinatakan na tayo ng banal na spirito at ito ay tinatakan ng Diyos yung kaligtasan natin. So, the Holy Spirit is here called the earnest of our inheritance. Meron na tayong banal na spirito. Maliwanag na po ba? Maliwanag po ba? So, ngayong ikaw ay ligtas na, tinatakan na ng banal na spirito. And then letter C, sabi diyan, tagapagmana ng mansion sa langit. Sa John 14 verse 2. John 14 verse 2. Tingnan natin diyan.
John 14 verse 2, sabi dyan, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." So, John 14 verse 2. Tagapagmana ng mansyon sa langit. Pagka palagi napapakinggan, hindi nawawala sa isip natin. Pero pag lagi mo napapakinggan, meron kang mansyon sa langit, ano ang pakiramdam nyo? Masaya? Parang minsan kasi pag napakinggan mo ulit, parang hindi ka naniniwala. Maniwala ka. Meron naman totoo eh. Kasi ang totoo naman talaga. Kasi ang nangako ay ang Diyos. Di ba? So, meron talagang mansion sa langit. Dahil tayo ay alam nyo, totoo naman may mansion sa langit eh. Pero yung isa pang totoo, tayo ay tagapagmana ng mansion sa langit. Parang ano yan eh. Meron diyang City Hall sa Dasma, di ba? Meron talaga dyan. Pero yung ikaw ay malayang makakakilos dyan, parot pa rito, o kung ano mo yung business mo dyan, o transaction mo, malaya ka dyan. Totoo yun. Bahagi, bilang ikaw ay, anong tawag doon? Mamamayan ng Dasmariñas, pwede ka, malaya ka doon. So tayo, nakapag-prepare na nga ang Diyos ng mansion eh. Tayo ay bilang tagapagmana, kasama tayo doon. Amen? Maliwanag na po ba? O bakit ko pa inuulit-ulit? Maliwanag na pala. So, sabi diyan sa 14 verse, yun na nga yun, binasa natin. "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Sino ang gustong pumunta na ron para makita yung yung part ng mansion? So, Lord, wag mo na ngayon. Mahaba pang panahon. Marami pang gagawin. So, letter D. Ngayong ikaw ay ligtas na, sabi doon, itinalaga ng Diyos para sa kanyang kalooban, tinatakan ng banal na espiritu at tagapagmana ng mansyon sa langit. And then letter D, inireserve ang langit para sa iyo. Inireserve ang langit para sa iyo. 1 Peter 1:4. 1 Peter 1:4. 1 Peter 1:4. Yun. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Teka, wala yung aking 1 Peter. 1 Peter. So, paano ba yan? Paano ba yan tatagalugin? Naintindihan niyo po ba kahit sa English? Yung pala naman tapos na. Tapos na. Pray na tayo. Teka, tingnan ko lang sa kung ano yung meron ditong dagdag na paliwanag eh. 1 Peter 4, ano yan? 1:4. Yan. Habang nagbubuklat ako ng Bible, pwede kayong magtanong sa katabi nyo. Tagal-tagal pa to. 1 Peter 1:4. Sabi diyan, yan nga, 1 Peter 1:4. Yung plano ng kaligtasan ay may isa sa alang-alang natin na sabi diyan, yung katotohanan, to an inheritance. Hindi naman mawawala yung yung minana natin yon, yung kaligtasan, undefiled and faded not away. Hindi ito kukupas sapagkat ang pangako ng Diyos, ito ay, yun nga, reserved in heaven. So, may naintindihan po ba kayo? Salamat sa Diyos. Praise God. So, yun po, medyo nagmamadali, kaya sa susunod, iwasan yung malate para hindi kayo nagmamadali. Ano ikaw lang? Peace. Peace. Totoo po yan. Huwag niyo akong daanin sa tawa. Sinasabi ko totoo yan. Okay.
Pero maliwanag yung kaligtasan, di po ba? So, maliwanag. So, ngayon, magpipray na tayo. Pray ako. Salamat po Diyos sa iyong biyaya sa aming kaligtasan. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po Lord sa Ebanghelyo. Salamat Panginoon Diyos sa church, sa mga lingkod ninyo, mga ninuno namin sa pananampalataya. At salamat Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin. Patuloy niyo pong patatagin ang aming pananampalataya at gamitin niyo po kaming blessing sa iba. Hayaan niyo po Panginoon na kayo po ay malugod sa aming mga buhay at anumang accomplishment sa araw na ito ay kayo po ang maluwalhati. Patawad po sa mga kasalanan, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.